two things Moses was saying to future leaders or to leaders of his time is this. Number one, God wants his leaders, his kings, to be Bible nerds. Sabi nyo nga, Bible nerds. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung nerd yan. Nerd ba yan? Meron ba siyang isang, yung pag tinanong mo, alam niya lahat ng sagot? No? Pag tinanong mo siya sa K-drama, gets siya agad, no? Yan. K-drama nerd yan, no? But God wants the king to be a Bible nerd. Kaya ang utos niya ay, pag hari ka, kunin mo yung scroll, isulat mo. Bakit sinusulat? Alam niyo po, pag kinokopya ang Bible noon, kinokopya yan, sinasabi yan, binabasa yan habang kinokopya. At pag sinasabi mo at sinusulat mo, mas didikit ng taimtim yang sa puso, diwa at kaluluwa mo. So what is God saying? Kings, you should know God. You should know Him. He was saying, kings should have a deep relationship with me. Why? Because a leader is just like everyone else. A leader needs God. Kailangan. Kahit leader ka na napakataas, kailangan mo ang Diyos. Kahit feeling mo wala kang leadership role, no? Ikaw ay assistant, secretary of the vice member. No? Grabe, no? Assistant, secretary of the vice member. You need God. You are the king. You need the Lord. Second is this. Moses was saying, do not consider yourself better than your fellow Israelites. Anong ibig sabihin? Tingnan niyo yung mundo ngayon. Pag leader ka, you should be higher than everybody else. Anong sabi ng salita ng Diyos? Hindi. Huwag mong mamalakihin at papataasin ang sarili mo na porket ikaw ang pinakamagaling sa lahat. The king should be a model Israelite. Kaya sinasabi ni Lord, kaya pag hari ka, you should meditate on the scripture day and night. Because this is the goal of a leader. I want you to look at the screen, everybody. Tingnan nyo, magugulat kayo. Radical talaga ang concept ni Lord sa isang leader. This is the goal of a leader, is to be a model member. Wala kayo napansin dyan? Model siya. Tinitignan ng mga tao. Model what? Leader? No. Model? Member. Pareho lang. Model ka na member. Kaya tama ang sinabi nitong leadership guru na kilala ng karamihan sa atin, si John Maxwell. Anong sabi niya? Everything rises and falls on leadership. If you really think about it, the success of a team, the success of a company, the success of a family, the success of a church, the success of a ministry depends on its leader. Because the leader sets the tone. The leader embodies the vision. The leader builds the culture. Kaya minsan makikita mo, bakit magulo ang mundo? Siguro may mga leaders tayo. Hindi lahat nako, hindi maganda, hindi maayos. Kaya ang panalangin natin, sana ang mga susunod na leaders ay talagang yung matitino. Why? Because bad leaders who are in charge will do something bad to the group he is leading or she is leading. Who are parents here? Can I see the hands of parents? Tayo mga parents, alam nyo, if we are selfish, if we are proud, if we are petty, the family suffers. Naalala ko yung nanay. Yung anak niya papuntang school. May exam. Sabi niya sa anak niya, anak, may exam ka ha? Ganda mo. Pag ikaw ay bumaksak sa exam, wag na akong tatawaging nanay. Wag mo akong tatawaging nanay. So yung bata, pumasok sa school, ang exam. Pagbalik, sabi nung nanay, anak, kumusta ang exam? Alam niyo, sabi nung anak, okay lang po, mare. Tawagin nanay eh. So, patay. Di ba? Minsan, pag ganyan, when politicians, exploit the poor, the country
suffers. Naalala ko, nag-reunion kaming mga Bosconian high school classmates ko. Lahat lalaki. 50s na kami. So alam niyo yung kwentuhan, lalabas at lalabas yung health issues. So yung isa nagsalita, sabi niya, pare, alam niyo, yung high blood ko, congenital. Alam niyo, ibig sabihin ng congenital? Nang galing sa magulang. Yung high blood ko, congenital. Sumagot yung isa. Sabi nung isa, ako, yung high blood ko, political. Alam niyo na. so pag inisip, di ba, ang gulo, bakit? If entrepreneurs, those who own the company, care only for profit, not for their fellow workers, the company will fail. Yung empleyado, naglalakad sa kalye, biglang nakita niya dumadaan at tumigil sa harap niya, yung boss niya na nakakotse, sports car, napakaganda. Boss niya. Tapos silapitan niya, Sir, ang gara ng kotse niyo. Oh, ibang klase, sports car. Alam mo sabi ng boss? Alam mo, pag inayos mo ang trabaho mo at ginandahan mo pa ang trabaho mo, next year, maniwala ka sa akin, mas magara pa dito ang magiging kotse ko. Huh? Kala niya, kotse ko. Kaya pag ang leaders ay ganyan, wala, sayang. That is why God is saying, great leaders should sacrifice greatly. At may mga ganyang tao. May mga ganyan. Minsan katabi mo na yan. Alam mo, ito leader namin pero grabe magsakripisyo. Bakit? Tingnan nyo. A leader is someone who gives the most but gets the least because of love. Konti na kukuha niya, pero binibigay niya halos lahat. Yan ang tunay na leader. Some of you consider me as your leader. But I want you to imagine this. Kunyari lang ho, ha? Kunyari lang ito. Mangyari ito. May pumasok dito tapos nag-eat siya ng granada dito sa harapan. Granada, ha? Anong gagawin niyo? Huwag kayo mahiya. Anong gagawin niyo? Tatakbo. May granada eh. But not me. Iba ko eh. Because of love, I give to you everything. Dadaganan ko ang granada para makatakbo kayo. Pagsabog niyan, pagbalik nyo rito, ano sasabihin nyo sa akin? Ano sasabihin nyo sa akin? Thank you, rest in peace. Buti kong rest in peace, rest in pieces. Thank you, brother, ha? Uy, brother, thank you. Thank you. Di ba? Hiwa-hiwalay ako eh. Na? Ibibigay ko ang sarili ko sa inyo. Buti na lang. Kunyari lang yun. Hindi totoo. Ha? Pero a leader, a great leader, is someone who gives the most but gets the least because of love. Now, let me shift the focus on you. Kausapin kita personal, ha? Can everybody do this? Kahit kayo nanonood online. Can you put your hand upon your heart? Everyone, come on, come on. Tapos sabihin nyo to, ha? Ng malakas. I am the CEO of my life. Sige, baba ang kamay. Ano ibig sabihin ng CEO? Chief? Banana chief? Executive officer. What does it mean? You are the CEO of your life. It means you are in charge of your life. You call the shots of your life. Isa pa, ulit. Kamay sa puso. Everybody, come on, come on. Sabihin nyo naman ito. I am the COO of my life. What is COO? Chief Operating Officer. You are the COO of your life. If your schedule is chaotic, if you are not taking care of your health,
If you are not eating right, yung COO ng buhay mo, hindi nagtatrabaho. Merong isang lalaki, mataba na siya, lumapit siya sa kaibigan niyang doktor. At sabi niya, Dok, kaibigan niya, gusto ko magpapayat. Gusto ko magpapayat. Sabi nung kaibigan niyang doktor, ganito lang kasimple ha, sundin mo ko. Ang pwede mo lang kainin ay ang mga hayop na lumalangoy. Yun lang, nalungkot siya. Mga hayop na lumalangoy, yun lang, lungkot. Tapos, malis na. Kaibigan niya yung doktor. Alam mo, 3 linggo na, hindi mo lang nag-text. So, nag-alala yung doktor, baka nagtatampo sa akin ito? So, tinawagan niya. Alam mo, ang sumagot, yung misis. Tapos sinabi niya, kumusta na yung kaibigan ko? Alam mo, sagot ng misis, eto, araw-araw, nagsuswimming sa pool. Sabi nung doktor, gusto talaga magpapayat, nagsuswimming sa pool. Alam mo, sabi ng misis, hindi. Nagsuswimming sa pool, tinuturuan niyang lumangoy yung baboy. Ay, naka. Kasi ang pwede lang niya kainin, mga hayop na, lumalangoy. COO of your life. Last one. Hands on your heart. Everybody, sabihin niyo, I am the CFO, Chief Financial Officer of my life. Okay, baba ang kamay. If you are the Chief Financial Officer of your life and you look at your finances, tapos ang gulo, dahil mong utang, wala kang pera sa bangko, wala kang investment. Nako, yung CFO mo, di nagtatrabaho. Kaya when I meet a person whose life is a mess, no direction, sloppy decision, destructive habits, at the root of that mess is a lack of self-leadership. Kaya itong pinag-uusapan natin, ma-apply mo kagad sa buhay mo. Sa akin ito. Let the Lord speak to you because you're the CEO, you are the COO, you are the CFO of your life. So question, how can we be great leaders over our life and over the people in our life?